Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ngayon ay araw ng Sunday. Tayo naman ang iyong lingkod ay nakapagsimba na po. Kasi kailangan natin yan sa buhay mga kaibigan. Itong pagsisimba para guidance po. At saka ito naman pagmamanok mga kaibigan ay talagang hilig lang at saka enjoyment lang natin po. Ang pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan ay tungkol sa yung mga gamot na pinagsama-sama po. Ito ay mga super na vitamins na pinagsama-sama natin. Kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan na pwede ba daw pagsasama-samahin yung Apsilin, yung tsaka MIB. Pwera lang sa demon drivers po kasi iba naman yun. Ibang klase naman yun. At saka itong pag-usapan natin mga kaibigan sa sagot ko diyan ay talagang pwedeng-pwede po. Pero ito'y sa pagkondisyon natin ay kailangan natin ng ano po, yung timing sa pagbigay ng mga bitamina o pag-physical conditioning sa kanila at pinaka ano talaga mga kaibigan, yung marunong ka makiramdam sa isang manok po. Kasi alam mo na, hindi naman sila nakapagsalita. Ang sa atin lang ay observation po. Observation mga kaibigan ay talagang kailangan natin yun. Lalo na sa ating manok. Kasi naman pag kulang ka sa observation mga kaibigan, baka mag-suffer yung mga manok natin. Kaya itong nagtanong sa akin na pwede pang pagsamasamahin ng mga ito ay pwede po. Example, itong Apsilin mga kaibigan. Given na yung mga Dextrose powder, wheat germ, yung B22, honey, given na yun. Kasi talagang may ganun ang mga kinakain sa manok, lalo na pag ito'y kinukondisyon, lalo na pag wheat feeding, ay talagang may mga ganun. Pero yung iba naman, hindi gumagamit ng mga ganyan. Talagang yung feeds lang, normal na ano lang talaga, yung regular feeds lang ng mga manok natin, yun namang mga special greens na tinatawag po. Ito namang sa atin mga kaibigan na talagang haluan natin ng yung magamot at saka ang sinasabi ko ay itong Apsilin ay ilagay natin sa pinaka ibabaw ng ating binibigay ng mga pagkain. Yun lang doon namibigay para talagang makain nila po. At saka itong Enervon, pwede ba daw pagsamasamahin Enervon, Rubicon. Pwede naman, mag-pick ka lang ng isa doon kasi pareho lang naman yun. At saka itong MIB. Ito kasing Apsilin, inahalo natin to sa mga pagkain. Pagdating ng 1 week or mag-blooding ka man, ay sa akin dyan, ay hinto ko na yan. 3 days before the fight or 4 days before the fight, hindi ko na i-full ang yung mga binibigay nating mga powder dyan mga kaibigan. At sa akin naman ay talagang patuloy yung Apsilin. Pero ihinto na natin sa 1 week ba, o depende lang sa inyo po. Pero ang tanong kasi na pwede ba samahin, pwede po. At saka ito namang pagdating natin ng last week sa 21 days ka conditioning, ang Monday dyan ay talagang magkahig pa tayo, light na lang kasi pataas hanggang pababa tayo dyan mga kaibigan. Kaya yun, sa 1 week ay ang gawin natin dyan ay medyo kahig lang ng light. Sa Tuesday naman ay ganun din, kahig, di na masyado full ang exercises nila, medyo light lang ang kahig, sampi ng konti, tapos sa hapon scratch box tayo. Pero sa gabi ng Tuesday po ay pwede nyo painumin ng Enervon o Rubicon. Yun po. Sa Wednesday paligo tayo dyan, tapos ilagay natin sa araw, tapos medyo pag natuyo na, lagay natin sa medyo makulimlim na lugar po, yung medyo presko na lugar. Yan naman talaga sa Thursday ay talagang doon na natin ipahinga sa kulungan or ilabas natin sa umaga 4 o'clock in the morning para palamigan sila po. Tapos doon natin pakainin sa court pag medyo mainit na, pwedeng ilagay natin sa medyo magandang lugar, relax na medyo walang araw po. Saka pwede rin ikulong. Yun po. Sa Friday, 3 days before the fight, bigyan natin ng MIB po. MIB na 0.3. Yun lang.
Kaya pwede natin pagsamahin yun. Magpili ka lang doon sa ipabigay mo na Inirbon o Rubicon man, kasi sa Tuesday ng gabi, magbigay ka nun, parang anti-stress na rin yun, mga kaibigan. Bigyan natin ng Inirbon na nasa iyo lang kung Inirbon o Rubicon sa Tuesday ng gabi. Sa Wednesday, paligo tayo. Thursday, Friday, siyempre, MIB na tayo. Doon na makita yung bakbakan talaga, mga kaibigan, na makita nyo talaga yung resulta ng MIB. Yun lang naman ang kasi doon sa isa din sabi niya hindi ko daw na-mention yung MIB, kasi hindi ko yun na-mention, mga kaibigan, kasi ang weekly ko na binibigay po ay yung Complexor 3,000. Pagdating ng 3 days before the fight, MIB na yun, 0.25 or 0.3. Yun lang, kaya itong mga super na mga gamot na to ay pwede natin pagsamasamahin, pero ilagay natin sa timing. At saka napakagaling na gawin natin, mga kaibigan, ay talagang observation is the key po. Ay kasi naman itong mag-obserba tayo ng manok, kita naman natin medyo groggy yung manok or lasing ba, makita mo naman yun sa kilos nila. Di pwede ito, bawasan na natin ng kunting mga ganun ba. Tayo lang kasi itong pagbamanok ay talagang lalo na sa conditioning mo, ay pwede ka talagang talagang doon, mga kaibigan, pag hindi ka marunong mag-observe po. Ang pinaka the best talaga observation na po. Yun lang naman talaga. Talagang itong handler talaga ay hindi naman yun basta-basta maging handler kung hindi marunong mag-obserba sa manok. Kasi itong manok, hindi ito marunong magsalita kung ano yung dinadamdam niya o ano yung nasa loob niya. Kaya ikaw na handler ay ikaw talaga yung makiramdam sa kanya. Sipatin mo ng gusto kung ano yung kalagayan niya. Pag medyo masyadong maliksi o masyado siyang makilos dun sa limber, may mga panlunas ka na dyan, baka mag-upang manok dyan, pwede mo siyang i-soak sa tubig para medyo kumalma po. Yun lang naman, pagdating sa conditioning ay kailangan mong makinig din sa medyo marunong na rin. Tayo na may mga baguhan ay talagang observation lang, at saka kailangan talaga marunong tayong tumanggap kung ano man yung mga na-share din sa iba. Kung hindi mo naman nagustuhan, pwede mo ring hindi isintabi lang. At saka yung mga nagustuhan mo, i-apply mo sa conditioning program mo po. Yun lang po. Ito'y usapang magmamanok lang. Ito'y walang halong negatibo. Good morning sa ating lahat po.